Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky nakahanda na umanong sumang-ayon sa tigil putukan laban sa Russia, kung saan sinabi nito sa isang interview mula sa mainstream media na Sky News na maaaring matapos ang aktwal na labanan kung matatamo ng Ukraine ang pagpasok nito sa NATO, kahit hindi na muna isasama ang mga teritoryong nasakop na ng Russia sa kasalukuyan. Sa madaling salita ay nakahanda si Zelensky na magkaroon na ng tigil putukan kahit pa ang ilang teritoryo nito ay nasakop na ng Russia. Subalit hindi ito nangangahulugan na isinusuko niya na ang mga ito dahil ipinabatid niya rin na ang usapin sa mga teritoryong nasa kontrol ngayon ng Russia ay kinakailangang pag-usapan pa rin kalaunan sa pamamagitan ng diplomasya. At ayon kay Zelensky, kung mapapabilang sa proteksyon ng NATO ang bahagi ng Ukraine na hindi pa nakokontrol ng Russia, ay makatitiyak ang Ukraine na mahihirapan na ang Russia na umusad pa sa Ukraine upang manakop ng dagdag na teritoryo dahil maaari na nitong makaharap ang buong puwersa ng NATO. Sa madaling salita, ang pagnanais ng Ukrainian President ay maisecure muna ang mga natitira pa nitong teritoryo sa ilalim ng proteksyon ng NATO. Ibig sabihin, kung papayag ang Russia na mapabilang ang Ukraine sa NATO sa kondisyon na ang mga nasakop na ng Russia ay hindi magiging bahagi ng kanilang alyansa, ay maaaring pumayag si Putin sa kondisyong ito dahil mangangahulugan ito na mananatili sa kanyang kontrol ang mga nasakop na nitong teritoryo, at kung muling magkakaroon ng digmaan sa mga rehiyong ito ay hindi na maaaring makailam pa dito ang NATO. Gayunpaman, dahil nga ipinabatid rin ni Zelensky na hindi ito mangangahulugang isinusuko na nila ang kanilang mga teritoryo na nasakop na ng Russia. Sa halip, ang kanyang sinabi na ang mga usapin sa rehiyong ito ay maaaring daanin na lamang sa diplomasya, kung saan ay napakaraming posibilidad ang maaaring mangyari. Halimbawa na lamang, habang kinokontrol ng Russia ang rehiyong ito ay maaaring hingan sila ng buwis ng Ukraine para sa pagpapanumbalik sa mga nawasak sa kanilang bansa sa digmaang ito, at sa ganitong paraan ay maaaring manatili sa kontrol ng Russia ang mga rehiyong nasakop na nito nang hindi na kinakailangan pang magkagulo, habang magkakaroon din naman ng pakinabang ang Ukraine dito kahit papaano, kaysa magpatuloy ang digmaan na nagpapahirap sa mundo at kumikitil ng maraming buhay ng mga sundalo at mga inosenteng tao. Bukod pa riyan ay maaari rin namang magkaroon ng usapin para sa ilang rehiyon na maibabalik ng Russia ang ilan sa mga ito pagkatapos halimbawa ng 50 o 100 taon. Mangangahulugan nito na napakaraming solusyon upang ang parehong bansa ay makinabang sa rehiyong ito imbis na daanin sa digmaan ng gulo, kaya't maaaring matapos na talaga ang kaguluhang ito dahil sa mga seryosong pahayag ng Ukrainian President bilang kondisyon sa mga Ruso. Dahil ang nais naman ni Putin noon pa man na kung sasali ang Ukraine sa NATO ay magkaroon lamang ng buffer zone sa bansang ito, kung kaya't pilit nitong sinakop ang Donbas region, kaya't maaari talagang magtagpo ang kondisyon ng dalawang ito na maaaring tumapos na sa kasalukuyang gulo. Samantala, dahil sa pahayag naman ni Donald Trump na uunahin nito palagi ang interes ng mga Amerikano, ay maaaring hilingin din ito sa Russia na huwag suportahan ng Iran at China laban sa kanila, kapalit naman ng pagtatanggal ng sanctions ng US at allies sa kanila. At sa paraang ito ay malaki ang magiging pakinabang ng mga Ruso habang mapapanatili pa ang kapayapaan sa Ukraine at mas malakas na seguridad para sa alyansa ng NATO. Kaya't mangangahulugan ito na maaaring biglang lalagapak ang impluwensya ng Iran at China laban sa Amerika, at sa paraan ding ito ay magagawa na ni Trump na pasunurin sa kanyang mga pulisiya ang komunistang partido, dahil kung muling lalakas ang impluwensya ng US sa Russia ay maaari nitong impluwensyahan si Putin na magbenta ng mas mahal na produkto para sa China bilang parusa sa panggigipit nito sa mga kapitbahay nito sa Asia. Kaya't napakalaking bagay ng Russia para sa US laban sa China, dahil isa ang Russia sa pinakamalaking producer ng produktong petrolyo na nagbebenta ng mababang presyo para sa mga Chino. Kaya't kung tuluyang magkakasundo ang US at ang Russia at hindi makikinig ang China sa kanyang mga pulisiya, ay maaaring itulak ng US ang Russia laban sa China, kung saan ay maaaring makinabang ng husto dito ang mga Ruso
para sa muling pagtangkilik ng mas maraming bansa para sa kanilang mga produkto at maaari din itong bigyan ng suporta ng US para sa tuluyang pagkakaroon ng kontrol sa mga teritoryong pinagtatalunan ng mga ito at sa paraang ito ay muling maibabalik ang kasaysayan kung saan muling magiging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Pagdating sa ekonomiya, militar at politika ang US at mga Ruso, kaya't maaaring manganib ng husto ang China sa muling pag-upo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika at iyan ay maaaring itinadhana na upang matikman ng China ang tinatawag na pinakamatinding karma kung saan sa mga susunod na panahon ay maaaring sila naman ang bulihin ng kanilang mga kapitbahay sa Asya dahil ang mga ito ay protektado na ng US at Russia. Gayunpaman kung hindi magtagumpay si Donald Trump na lagyan ng lamat ang lumalalim na ugnayan sa ngayon ng China at Russia ay maaaring manatili pa rin ang problema sa mga sanctions laban sa Russia at maaaring mas lalong palakasin pa ng US ang Ukraine upang paghandaan ang mga susunod pa nitong gyera para sa muling pagbawi ng kanilang mga teritoryo na nasakop na ng Russia. Bukod pa riyan habang binabraso ng US ang Iran ay magiging malaking problema rin ito para sa Russia dahil sinusuportahan din ito ang Iran para sa kanilang mga milisya lalo na sa usapin ng Syria kung saan ay unti-unti nang natatalo ng rebeldeng grupo ang kanilang mga puwersa. At iyan ay dahil sa mga pag-ataking ginagawa ng Israel at Amerika sa bansang ito na sinasamantala naman ngayon ng rebeldeng grupo na nagiging daan naman upang mas maraming kabayanan sa Syria ang masakopan nito. Kaya't walang madaling paraan para sa Russia kung nais nilang magkaroon ng mas malakas na puwersa at ekonomiya kundi ang makisama sa US kaysa sa China dahil mas maraming bansa ang sumasang-ayon sa US kumpara sa kanila. At sa pamamagitan nito ay makatitiyak sila na mas maraming bansa sa mundo ang tatangkilik sa kanilang mga produkto at makatitiyak din silang hindi nila makababangga ang mga Amerikano kung sila ay makikisama rito at sa ganitong paraan ay walang sino mang bansa ang tatalo sa pinagsamang puwersa ng dalawang bansang ito kaya't mas may posibilidad na piliin ng Russia ang US kumpara sa China kung kasundo nito ang Pangulo ng Amerika. Dahil ito ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na natatanging may kakayahang magbigay ng problema o ginhawa para sa mga Ruso.